Tawag sa pagsamba. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayong nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos na nakakakita ng lahat ng puso, nakakaalam ng lahat ng hangarin, at walang lihim na nalilingid sa inyo, linisin mo po ang mga pag-iisip ng aming mga puso sa pamagitan ng pagkasi ng iyong banal na Espiritu upang maibig ka namin ng lubos at madakila namin ng karapat-dapat ang inyong banal na pangalan. Sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila man ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighating tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Good morning mga kapatid sa Binyan United Methodist Church, sa kanilang pastor, si Reverend Marvin Chavarria, kanilang diakonisa, sa lahat po ng bubuo ng Church Council, sa lahat po ng mga kaanib ng Binyan United Methodist Church. Let me take this opportunity to greet you and to congratulate you in celebrating your 25th church anniversary today. Praises and thanks be to God Almighty for the life of Binyan United Methodist Church. As you mark the 25 years of service to the Church of God, I want to join with you in honoring and giving all the praises and glory to the one who builds this church, none other than Jesus Christ, the builder and sustainer of the Church Universal. Purihin po ang Panginoon.
kagalakan po at karangalan sa akin na sa inyo pong pagdiriwang ng inyong Silver Church Anniversary ay makasama ako upang maghatid ng mensahe ng buhay na magbibigay hamon at inspirasyon sa inyo upang magpatuloy sa buhay at sa pananampalataya sa gitna ng nararanasang pandemya dulot po ng COVID-19. Kaya pisadali manalangin. Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang aming pong makapangyarihang Diyos na siyang lumikha sa amin at bumuo sa amin bilang simbahan. At sa mahalagang araw na ito sa pagdiriwang ng inyong iglesia, kami ay humihingi ng inyong patuloy na presensya. Kayo ang sumaamin, kayo ang magsalita sa amin, at patuloy na magbigay sa amin ng kagalakan at inspirasyon. Pagpalain niyo po at pangunahan ng inyong lingkod upang dalhin ang mahalagang mensahe ng buhay. Ito ang aming hinihiling at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang ating teksto po ngayon sa epistle na nasa Philippians chapter 2, verse 13 ay ganito ang sinasabi. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Mga kapatid, ang kondisyon ng mundo ay walang katiyakan at mapanganib. At ang ekonomiya ng mundo ay hindi po matatag. Ito po ay pabago-bago. Yung po mga natatanging mga pinapahalagahan sa buhay, kalayaan at paghahangad na lumigaya ay pinuputol ng mga taong gustong supilin ang kalayaan at ginagawa tayong palaasa sa halip na hikayatin tayong gamitin ang ating mga kasanayan at talento upang makalikha ng bago at magandang mga paraan sa paggawa ng mga bagay-bagay. Bumababa na po yung pamantayan ng moralidad, sinasalaking ito at winawasak ang pamilya. Patuloy po ang pagkasira ng integridad, ng katapatan at kabutihan ng mga pinuno sa politika, sa negosyo at iba pa sa ating bansa. Nagana po ang kaguluhan, maging ang nangyayari sa buong mundo, napipintong mga digmaan, ang mga pag-aaway, paglalaban sa pagitan ng mga bansa dahil sa kasakiman at paghahangad ng mga bagay na kanilang makamtan. Ito ang nagiging dahilan kung bakit ang buong mundo ay nakalagay sa isang kaguluhan at napipintong digmaan. Nabubuhay po tayo sa panahon ng kasamaan. Nabubuhay po tayo sa panahon ng immoralidad. Lahat po ng kasalanan ay nilantad at nagana po sa ating bansa at sa ating lipunan. Hindi po tayo dapat magulat sapagkat ito ang panahon kung saan ay sinasabi rin ng banal na kasulatan ang lahat ng ito ay magaganap. Ito'y pahayag ng ating Panginoon na sa kanyang muling pagbabalik, lahat ng mga bagay nito na masama ay iiral at magiging dahilan para subukin ang lahat ng mga nabubuhay ng mga mananampalataya at sumusunod sa Diyos. Laganap ang kasamaan at ang pagkilos ng diablo at ginagawa niya ito upang sirain kahit ang ating simbahan. Kung ganito po yung kalagayan at mga kaganapan ngayon sa buong mundo, ano ang ating gagawin? Paano tayo makapagpapatuloy sa buhay at pisikal? Sa buhay pisikal at sa buhay espiritual? Paano rin natin ipagpapatuloy ang ating kalagayan bilang isang simbahan upang sumulong at makapatuloy sa ating pananampalataya sa gitna po ng krisis at panganib dulot po ng kasalukuyang pandemya. Kaya sa araw na ito, sa ating pagbubulay at pagdiriwang, ay meron pong 4 na mahalagang punto na nais ko pong ibigay sa inyo
kaugnay po ng ating paksa. At ang paksa nito na bigay ni Reverend Marvin Chabaya ay may titulo na ganito: Sa gitna ng pandemya, ang Iglesia ay sumusulong at nagpapatuloy sa pananampalataya. Kaugnay po ng paksa natin ito. Bilang gabay, taon-taon tayo ay bumubuo ng ating tema para sa anibersaryo. Ito yung direksyon, ito po yung ating gagawin sa buong bagong taon. At ito po yung nagiging gabay sa kabuuan ng simbahan. Una po, paano nga ba makapagpapatuloy ang church para sumulong at makapagpatuloy sa pananampalataya? Una, palitan ng pananampalataya ang takot. Ako po'y naniniwala na ang nais pasabi sa atin ng Panginoon ay dapat nating palitan ng pananampalataya ang takot. Pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Kapag iniisip po natin ang bukas, ay dapat tayong mapuspos ng pananampalataya at pag-asa. Lagi po nating tandaan na si Jesucristo ang lumikha ng sansinukob, ang arkitekto ng ating kaligtasan, at ang pinuno ng simbahang ito na siya po ang namamahala. At hindi po niya hahayaang mabigo ang kanyang gawain. Siya ay magtatagumpay sa lahat ng uri ng kaliliman at kasamaan. Kaya man inaanyayahan po tayong lahat na mga miyembro ng kanyang simbahan at ang iba pang mga tapat ang puso na makiisa sa ganitong kalagayan ng paglilingkod, pananampalataya, at patuloy na paglikha ng mabuting kalagayan ng isang simbahan. Kasama po ang lahat ng iba pang mga gagawin natin sa buhay, kailangan din natin idaan at iupo ng ating puso, kakayahan at pag-iisip at lakas sa kanyang layunin. Namumuhay po ng may pananampalataya at kumikilos po ng may pananalig. Kaya yun po ang mahalaga. Palitan ng pananampalataya ang takot. Instead of fear, dapat ay faith. Harapin ang bukas na may magandang pananaw. Ang bawat miyembro dapat positibo, kahit mga manggagawa. Ang buong council, sila ay nagtatakda, nagpaplano, mayroong positibong kaisipan. Maganda ang pananaw upang harapin ang bukas at ang gagawing paglilingkod bilang isang simbahan. Naniniwala po ako na tayo ay nasa simula ng bagong panahon ng paglago, pag-unlad at kasaganaan. Kung walang malaking kalamidad o di inaasahang pandaigdigang krisis, palagay ko po ay muling sisigla sa susunod pong mga conference year ang ating kalagayan bilang isang simbahan. Apektado na po dahil nga po sa mga nangyayari, hirapan ang bawat sa atin, ang mga miyembro, nawalan ng trabaho, nawalan ng pinagkakakitaan, at siyempre kung ang mga miyembro na siyang bumubuo ng iglesia ay apektado rin ng church sapagkat we are the church. Kung tayo ay affected po ang buong iglesia. Subalit sa pagharap sa bukas, sa mga darating na araw, magandang pananaw, pananampalataya, pinapalitan ng pananampalataya ang takot. Kaya mahalaga po na maunawaan po natin sapagkat sa kalagayan ito bilang mga mananampalataya, tayo ay nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan at sa Diyos na hindi nakikita. Sapat ang kanyang karunungan upang tayo'y gabayan at tulungan na maipagpatuloy ang ating buhay bilang isang simbahan. Sapagkat kahit sa gitna ng ganitong krisis, ay magagawang sumulong at pagpatuloy sa pananampalataya ang buong iglesia dahil God is with us. Ikalawa, gawin ang inyong tungkulin. Sa gitna ng pandemya, ang iglesia ay susulong at magpapatuloy sa pananampalataya kung gagawin ang inyong tungkulin. Yan po ay ikalawa.
gawin ang inyong tungkulin. Ang ating misyon, ang iglesia ay may isang misyon, ang tuparin ang utos ng ating Panginoong Hesus na gawing alagad ang mga bansa, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at ituro ang lahat ng iniuutos ng Panginoong Hesus. Kaya naman, pinatotohanan ng ating pananampalataya na kapag naging malino sa iglesia ang kanyang misyon, ginagamit ng Diyos ang ating iglesia sa pagliligtas ng kaluluwa, sa paghihilom ng mga relasyon sa pagitan ng mga tao, nababago ang lipunan at naikakalat ang kabanalan ayon sa Biblia tungo sa pagbabago ng sanglibutan. At yun nga po mahalaga yung role ng Holy Spirit. Sa pangunguna ng Banal na Espiritu, ang bawat Metodista ay dapat maging saksi ng Panginoon. Ito yung gagawin, maging saksi ng Panginoon. Ang bawat Kristiyano ay ilaw at asin ng sanglibutan, instrumento ng Diyos sa kanyang gawain ng pagliligtas. Ang Iglesia Metodista bilang bahagi ng katawan ng Kristo ay inaasahang magpapatuloy sa gawain ito. Ang ating misyon ay magpahayag ng katotohanan na iniibig ng Diyos ang buong sanglibutan, maging ang mga makasalanan at ang nais na iligtas ang lahat. At bilang mga saksi ng ating Panginoon, ang ating katibayan sa pagpapatotoo ay ang ating sariling buhay. Ano ba ang ginawa ni Kristo para sa atin? Kaya mahalaga po yun gawin ang ating tungkulin. Ginawa ng Diyos ang kanyang tungkulin, tayo ay dulutan ng biyaya, ng kaligtasan, kapayapaan at masaganang pamumuhay. Kaya naman, dapat nating tuktin ang kailangang paglilingkod, ang ating gawain bilang bahagi ng ating iglesia. At sa paragraph 122 ng ating book of discipline, mababasa po natin ng ating iglesia ay may mungkahing paraan po ng pagmimisyon. Kaya kung tayo kabilang sa iglesia o sa simbahan, bahagi po tayo ng misyon ng ating church. Ipahayag po yung ebanghelyo. Hanapin, tanggapin at tipunin ang mga tao upang mapabilang sa katawan ni Kristo. Gabayan ang mga tao upang italagang kanilang buhay sa Diyos sa pamamagitan ng bautismo at pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Turuan ang mga tao sa pamumuhay Kristiyano, pamamagitan ng pagsamba, mga sakramento, disiplinang espiritual, at iba pang paraan. At subuin ang makaanib sa mundo upang mabuhay na puno ng pag-ibig at katwiran bilang mga lingkod sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga may sakit, pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom, pagmamalasakit sa kapwa, at pagpapalaya sa mga inaalipin o pinahihirapan. Yun po ang ikalawa po. Ang ikatlo ay hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. O hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos. Yung mahalagang diwa ng pagdiriwang, ito ang ating dapat gawin. Seek ye first the kingdom of God. Magkakaroon, kasi sa buhay ito, magkakaroon tayo ng dalawang pagpipilian. Ang hangarin ba ninyong magtamo ng pagpapala ng Panginoon ay para sa pansariling kasiyahan o para hangaan ng tao at para magkaroon ng kapangyarihan, impluensya o mapanatas pa ito, o ang hangarin natin ay para luwalhati ng Diyos at tumulong na palaguin, panaganapin ang kanyang simbahan. Mahalaga po yun bilang mga mananampalataya na bubuo ng kanyang iglesia. Dapat nating unawain, mahalaga na una higit sa lahat, God first. Before anything else, God first. Dapat po nating gawin ang bagay nito sapagkat ang kalagayan natin bilang mga mananampalataya, laging ang Diyos ang dapat siyang nangunguna. Kahit sa buong tahanan, sa buong pamayanan, sa buong simbahan, dapat ang Diyos ang siyang nangunguna sa atin. Kaya naman, sa pagsubok sa pananampalataya,
sa mga darating. Hindi natin hawak ang bukas. Pero ang mahalagang taglay na dapat po natin alam, na dapat po natin ginagawa, ay yung uunahin ng Diyos. Nasabi ko nga kanina doon sa una, palitan ng pananampalataya ang takot. Ang pagharap sa bukas, ang pagharap sa kasalukuyan, ay isang kalagayan na dapat po nating unahin ng Diyos. Siya ang manguna po sa atin. Sapagkat sa buhay na ito, walang isang katiyakan at kapayapaan na maaaring maranasan ng bawat isa maliban sa taong pinangungunahan at pinag-aarian ng Diyos. Kaya mahalaga po yan, mga kapatid. Isang kalakasan at isang inspirasyon na ariin po natin na sa buhay nito, ang Diyos ang nangunguna sa atin. Sapagkat kapag ang Diyos ang nangunguna po sa atin, dadalhin tayo sa isang mabuting kalagayan. Kaligtasan, kapayapaan, kagalakan, at kasagaran. Kaya yun po. At ang kasunod po nito ay ilaan ang inyong buhay at iukol ang sarili para sa Diyos at sa Kanyang iglesia. Susulong ng iglesia, lalago at lalakas kung ang bawat isa ay magdadaan ng kanyang buhay at iuukol ang sarili para sa Diyos, para sa Kanyang iglesia. Tayong mga Metodista ay masigla sa pananampalataya. Ang laman po ng ating mga katuruan na nakapaloob po sa ating doctrinal teachings and beliefs ay malino po na nagdadala sa atin sa diwa ng pagtugon at pagkilos upang ipahayag kung anong pananampalataya meron tayo. At idagdag pa rito po yung laman po ng mga mensahe po ng ating mga inaawit na nagbibigay po sa atin ng karunungan at nag-uudyok sa atin ay talaga tinaan ang ating buhay at iukol ito para sa Kanyang simbahan. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ang taglay po natin sa puso't diwa, ang Kanyang salita, ang Kanyang awit, tayo bilang United Methodist Congregation, napakaraming himno ang ginawa ng ating mga founder. Isa na po dyan yung kapatid ni John Wesley, si Charles Wesley, na almost 5,000 hymns ang kanyang nagawa po. At isa sa mga awit nating mga Methodista na gusto-gusto po natin na nagtuturo at nagpapasigla po sa atin ay yung awit na Living for Jesus. Gusto kong pong kantahin sa inyo isang stanza, isang coro po. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, blood-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy redemption didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, all Christ for Thee alone. Mga kapatid, ito ang kalagayan ng mga miyembro ng ating church, Binyan United Methodist Church, in celebrating your silver anniversary. Kayo po ay inaasahan ng Panginoon na magtatapat sa kabila ng masalimuot na buhay, hindi lamang sa aspetong spiritual, kahit ang buhay physical ay masalimuot din at apektado ang bawat isa. Pero manatili pa rin po tayo sa pananampalataya. Palitan ng pananampalataya ang takot, gawin ng inyong tungkulin, hanapin ang kaharian ng Diyos at idaan ng
buhay, iniwan ko lang sarili para sa Diyos at sa Iglesia. At naniniwala po ako na kahit sa gitna ng ganitong krisis, pandemya, tayo'y makakasulong at makapagpapatuloy sa buhay at sa pananampalataya. Hangad ko po at panalangin na kayo'y samahan ng Diyos, palakasin, bigyan ng inspirasyon, at patuloy na maging maliwanag ang kaisipan sa pagtupad sa kanyang kalooban. At ito ang buhay natin, tayo ay pagharian at pilusin ng Diyos para sa kanyang kalooban. Maraming salamat po mga kapatid. Happy anniversary. God bless po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y manalangin. Sa ating pananalangin, hingin natin ang pagkasi ng banal na Espiritu sa atin. Lukuban mo kami, banal na Espiritu, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa iyong banal na Iglesia at sa buong sangkakristyanuhan, naway inyong pagharian ang inyong bayan at madala namin sila sa kaganapan ng buhay na kaloob mo para sa lahat. Lukuban mo kami, banal na Espiritu, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pandemya ng suliranin ng kalusugan at banta sa buhay ng sangkatauhan, ang iyong himala ang aming kailangan, kasama kaming magiging bahagi rin ng kagalingan sa iba sa pamagitan ng pakikiisa, sa kaayusan at pagmamalasakit din sa iba sa pamagitan ng kakayanang makatulong sa iba't ibang paraan. Lukuban mo kami, banal na Espiritu, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maging pag-asa ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa mga kapatid naming nasa laylayan, na huwag silang susuko sa buhay, na ang inaalala na namin ay hindi lang ang banta sa kalusugan, kundi pati na ang kanilang kakainin at inumin sa bawat araw nawa ay matugunan. Lukuban mo kami, banal na Espiritu, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng nasa frontliner at mga kapatid namin na nasa linya ng pangkalusugan, pangkaayusan at pangkapayapaan, sa mga taong simbahan at iba pang manggagawa sa bangko, pamilihan, naway maging ligtas sa bawat araw at bigyan nawa ng kagalakan at kapanatagan habang gumagampan ng kanilang mga tungkulin. Lukuban mo kami, banal na Espiritu, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa aming bansa, sa aming bayan, bigyan nawa ng puso at konsensya at maging makatarungan upang mapamahalaan ang aming sambayanan sa tamang paraan ng iyong kalooban. Lukuban mo kami, banal na Espiritu, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming buong pamilya, naway ang inyong pag-iingat at malayo sa anumang kapahamakan. Lukuban mo kami, banal na Espiritu, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng ito, aming Ama, sa gabay ng banal na Espiritu, pukawin mo kami ng iyong pagmamahal upang ang aming pamumuhay ay pagmamahal din ng aming maging paraan sa pagsunod sa iyong anak at aming Panginoong Hesus. Amen. Sumainyo, Panginoon, at sumainyo rin. itaas ninyo ang inyong puso. Aming ilata sa Panginoon. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Tunay na marapat aming katungkulan at kaligayahan na lagi at saan ng pasalamat sa iyo, O Panginoon, banal na Ama, pagalihan at walang hanggan. Kaya nga kasama ng mga anghel at katanggel at lahat ng kalimutan ng langit, buong kagalakan namin ipapahayag ang iyong kaluwalhatian at kaming lahat ay laging nagtutulin sa iyo. Santo, Santo, Santo Panginoon,
siyang bumabati sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, O Diyos na makapangyarihan ng mga kalangit, nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong nanay na si Jesucristo na maging taong tulad namin at dalasan niya na mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili at ang isang buo at ganap na hain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy ang isang pagkulita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niya pagdating. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y namuhay, si Kristo ay magbabalik, muling magbabalik. Dinggin ang tagapagligtas na muling nabuhay na kayo'y magdudulot sa atin ng bagong buhay. Mapalad tayong nakikibahagi sa kanyang banal na hapag-kainan. Mga kapatid, sa dulang na ito, nakikibahagi tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Sa dulang na ito ay nakikibahagi tayo sa isang katawan ni Kristo, ang Iglesia. Amen. Sa dulang na ito, nakikibahagi tayo sa isang pananampalataya at paglilingkod. Naway maging pirasa din tayo ng katawan at salo ng dugo ni Kristo para sa lahat. Amen. Ilapat mo, Diyos, ang inyong presensya sa pagsasalo-salo namin ito. Naway mabukod kami bilang magkakapatid at iyong malagad. Pinasasalamatan pa namin sa kasaganahan ng iyong pag-ibig at kabutihan sa amin. Naway maging pagpapala ito sa amin upang kami maging asin at ilaw ng sanlibutan. Amen. Ito ang aking na tinanggap ko sa Panginoon ay binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing iyon ang siya'y pagkakalo, kumuha siya ng tinapay. Nang makapagpasalamat, pinutulyaon at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kanin. Ito ang aking katawan na binibigay para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ganun din naman pagkahapunan, kinuha niya ang saro. Nang makapagpasalamat, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, inumin niyo itong lahat, sapagkat ito ang dugo ng bagong tipan, dumadalo sa iyo at sa marami. Sa kapagpapakawad ng mga kasalanan, sa tuwing inumin mo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tingawin din ang panalangin na itulong sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts
sa iba't ibang sa butil ng trigo, pagkain, nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay lakas. Lahat ay manalangin, makapangyarihan at walang hanggang Diyos, pinasasalamatan ka namin sapagkat kami iyong pinakain ng kamahal-mahal na katawan at tugon ng aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. At sa banal na misteryo ito ay iiyak mo na kami mga nabubuhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman ay suko mo kami upang gawin namin ang tungkuling iniatas mo sa amin bilang mga tapat na saksi ni Kristo na aming Panginoon. Sa Kanya, sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karamalan at kalawalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sangnilikha. Haleluya, haleluya. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sumainyo ang kapayapaan na dulot ng ating Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa Binyan United Methodist Church na nagdiriwang ng kanyang anibersaryo. Ako po'y nakikigalak at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa gitna ho ng pandemya at krisis na ating pinagdaraanan ay mayroon ho tayong pagpapasalamat at pagdiriwang ng ating simbahan at sama-sama ho tayong magpapasalamat sa Panginoon. Ako po'y nananalangin din ng pagpapala sa bawat pamilya na ating kinaaniban at sa simbahan, isang makabuluhan
at puno ng paglilingkod ang akin pong panalangin. Muli, congratulations po sa Binyan United Methodist Church. And sa Binyan United Methodist Church, mula po sa Pasita United Methodist Church, nais ko po kayong batiin ng maligayang kaarawan, isang mapagpalang selebrasyon ng pagkakatatag ng inyong simbahan sa inyong ika-25 na anibersaryo. Dalangin ko ang patuloy na biyaya ng Diyos sa inyo at sa kabila ng pandemyang ito na ating nararanasan, alam ko po na ang inyong iglesia, ang inyong kapatiran ay magpapatuloy sa sigasig at sa alab ng paglilingkod. Kaya muli po, ito po ang inyong pastor Dexter Ceballos at ang buong kapatiran ng Pasita UMC. Kami po ay nagagalak na kayo po ay aming kapitbahay, kasama at patuloy na partner sa paglilingkod sa ating Panginoon. Muli, happy anniversary po sa inyo, Binyan United Methodist Church. When Jesus says yes, nobody Pagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Binyan United Methodist Church. Ang lingkod po, kasama ang Timonan United Methodist Church ay bumabati ng happy 25th anniversary. At therefore go, naniniwala po ko na patuloy kayong pagpapalain ng Panginoon kahit mayroong pandemya ay hindi ito hadlang upang tumigil sa paglilingkod, hindi tayo magpatuloy. Magpala at mabunga pagdiriwang ng inyong God bless. Happy 25th anniversary Binyan UMC. Praise be to God for another year full of blessings. May our church continue to grow in faith and in love. May God continue to lead and guide us. Congratulations to all of us. God bless us all. Happy 25th anniversary, Binyan UMC! Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay bumabati sa ika-25 years anniversary sa ating simbahan. Binabati ko po rin ang ating mahal na DS, ang ating mahal na pastor, at ang mga leader ng ating simbahan. Ganun din sa mga mahal kong kapatiran ng ating simbahan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kapalad tayo dahil naabot naman natin ang 25 years anniversary ng ating simbahan. Kahit meron pandemya, ay patuloy pa rin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Mapalad tayo dahil binigyan pa rin tayo ng mga magandang kalusugan, kalakasan. Kahit may pandemya, hindi tayo nagkaroon ng mga karamdaman at mga sakit dulot ng pandemya. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ganitong pagsubok sa ating buhay ay patuloy pa rin tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa 25 years anniversary ay nabot na naman natin ang
ang ating anniversary. Salamat po sa Panginoon. To God be the glory. Belong to you, yes, I'll belong to you. In 25 years of existence of Binyan United Methodist Tribes, we encounter a lot of hindrances, trials, challenges, and problems. But in all of these battles, we remain strong because God is always with us to give us strength, knowledge, and wisdom. With God's help, I believe we will last for many more years. Being a part of Binyan United Methodist Tribes, it's my pleasure to greet each one of us a happy 25th anniversary. Happy 25th anniversary, BUMC! Sa lahat, malugod po naming binabati ang Binyan United Methodist Church ng 25th year anniversary. Bagamat tayo po nasa isang paghamon at pagsubok, ay patuloy po tayo maging matatag at manalangin at magpasalamat sa Panginoong Diyos sa mga kabutihan na ibinibigay niya sa atin. Yes, at of course, nagpapasalamat din kami kay Pastor Marvin at sa buong pamilya niya dahil sa patuloy na paglilingkod at walang sawang pamamahagi ng mensahe through social media. Gayon din po, kami po ay nagpapasalamat sa buong kapulungan ng United Methodist Church na patuloy na nagbibigay serbisyo at tayo po and let us pray that this church will continue to grow. Ayan, and of course, congratulations ulit. God bless and keep safe. Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary, BUMC. Stay safe. Stay healthy. Love one another. God bless us all.